Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito po ang Basic Concept Series, Lesson number 2, Types of Businesses in the Stock Market. Ano yung iba't ibang negosyo po sa stock market? Ang isang tawag din po dito ay sector. Kasi sa 300 po, no, around 300 ang company sa stock market, so ginrupo-grupo po nila yon ayon sa negosyo na magkakapareho or magkakahawig. Kaya ang tawag po doon ay sector, no? Okay, bakit? Kasi mas madali pong mag-analyze kapag ganun, alam mo na kagad yung sector, no? Ayan. At saka, mas madali pong i-track kasi madalas po, pare-parehas no, or majority ng nasa same sector, pare-parehas ang nangyayari sa kanya. Halimbawa, pag maganda ang economy, halimbawa po, lahat ng bangko maganda ang performance or karamihan ng bangko maganda ang performance. So, nagsasabay-sabay po sila kadalasan po, no? So, mas madali pong mag-track kung ano nangyayari sa economy. Ano pa, pag nag-a-analyze po tayo, syempre, we don't make the mistake na nagko-compare po tayo no, ng company na magkaiba ang sektor. Halimbawa, si Jollibee, hindi natin pwede i-compare sa BDO kasi magkaibang sektor po yan. Maliligaw po tayo dyan. Wala pong sense yung pagko-compare po natin kapag ganyan. Pero halimbawa, si BDO ang pinag-aaralan mo, syempre, i-compare mo siya sa mga companies na parehas ang sektor. Halimbawa, kay MBP, ganyan, no? Kay PNB, i-compare mo siya para makita mo kung siya ba ang pinaka magaling. Okay? Maliwanag po ba? So, pasok na po tayo. Ito po yung mga iba't ibang sektor, no? Sa PSE, financials, industrials, holding firms, property, services, mining, oil, and exchange traded funds or ETF. Isa-isahin po natin na kapit kamay. Kaya po natin to, no? Una, financial sector. From the word financial, pera. May kinalaman sa pera ang kanilang ino-offer na serbisyo. Halimbawa, bangko, insurance, at investment firms pasok po dito. Kasi puro pera po ang pinag-uusapan po dito. No? Kasi bangko, humahawak po ito ng pera ng kanilang mga kliyente. So ito po yung mga subsector po niya, no? Bangko. Ito po yung malaking sector po ito. Bangko katulad nila BDO, BPI. Ayan, under po dito, no? Other financial institution, mga insurance, Manulife, Sun Life, pasok po dito. So, yun po ang financial sector. So, ang bilin lang po ni Kuya John, kung ikaw po ay beginner, medyo complex po ito. No? So, usually, hindi muna tayo dito mag-uumpisa. No? Okay? Pag medyo may experience na tayo, yun, pwede na po tayong pumasok sa financial sector. Kasi medyo complex po siyang pag-aralan. Medyo mahirap po siyang pag-aralan. Okay? Next na po tayo. Industrial sector. Ito po ay pagka-laki-laking sector, ang dami pong pasok po dito, no? Ayan, anything po na nagpo-produce ng goods, kasama po sa industrial, no? Supports infrastructure, energy, and utilities. Ayan, no? So, ang laki po nito, kahit na yung subsector po niya, medyo malalaki rin po, no? Halimbawa, yung subsector niya na electricity, energy, power, and water, ang dami din pong company dyan at ang lalaki po niyan. Katulad nila, Aboitiz, pasok po dyan. Food, beverage, and tobacco. Ayan, anything na related sa food, pasok po dito. Sila Jollibee, pasok po dyan. San Miguel Food, nagmamanufacture ng food, pasok din po dyan. No? Chemicals, nagpo-produce ng chemicals. Kasi any goods, pasok po dito. So si Price Corporation na nagpo-produce ng LPG, pasok po dito. No? Electrical, ayan, katulad nila Panasonic, pasok po dito. At iba pa po, no? Na nagpo-produce ng goods and ng mga goods po, no? At energy, utilities, pasok po dito. Ngayon, ang bili ni Kuya John, ito po medyo friendly po ito sa beginner kasi marami po tayo noon either kliyente po tayo ng mga ito or may mga kilala tayong mga negosyante na pasok po dito ang negosyo po nila. So, mas natural na ma-absorb natin o may intindihan natin yung galawan sa industrial sector. So, mas madali po para sa atin. So, this is a very, very friendly for a beginner investor po na pag-aralan. Okay. Next na po tayo, holding firms. Holding firms. Ito po, mga malalaking kumpanya po ito, no? Wala po silang specific na business. Ang negosyo po nila ay, sila po ay may-ari ng maraming negosyo. Kaya po sila tinawag na holding. Nag-hold lang sila ng ibang negosyo. Nag-invest sila sa iba't ibang negosyo or pumapasok po sila sa iba't ibang negosyo or meron po silang tinatawag na
subsidiary. Katulad po ni Ayala Corporation. Under Ayala Corporation, ang dami-dami pong negosyo under ng Ayala Corporation, no? SM Investment, ang dami din pong kumpanya under it, no? So, yun po ang holding firms. Marami siyang hawak na company, no? JG Summit, ayan, no? Ayan. So, ang performance nila depends on the companies they own, no? So, bakit maganda ang holding firms minsan, no, na i-consider natin as investment? Kasi po, built-in na po ang diversification. Kasi halimbawa, bumili ka ng ibang company, no, isa lang yung negosyo nun eh. Ito, pag bumili ka ng Ayala, eh, automatic, ang dami mo ng biling negosyo kasi under Ayala, ang dami. Ang dami po niyan, ang dami nilang hawak na business. So, diversified na kagad yung pera mo. Kaya gusto po ito ng mga investor. Ito po yung pros po niya. Ano naman yung possible drawback sa holding firms, no? It could be value trap. Ngayon, no, medyo malaking topic po ito kung bakit siya nagiging value trap. Pero, typical po talaga sa Pilipinas, no, yung market price ng mga holding firms ay hindi po nagre-reflect yung full value ng kanilang holding. Sa future na po natin i-discuss po ito. Pero ito po ay isang possible drawback. Ano pa? Diversified nga siya pero it doesn't guarantee na sila yung pinakamagaling sa bawat negosyo na hawak mo nila. Kasi sa dami ng hawak nila negosyo, ang dami nilang pinapasok, it doesn't mean na magaling sila sa bawat isa. Maaaring average lang po sila sa pagkarami-raming negosyo na hawak po nila. So, it depends din po. It's case-to-case basis. Okay? Next na po tayo, property sector. Ito medyo madali po itong maintindihan. Anything na nagde-develop, no, gumagawa, or nagbebenta, or nagpapaupa ng real estate. Ayan, mga real estate. Alam na po natin, kondo, bahay. Kung yan ang negosyo nyo, property sector po iyan, no? Either residential, commercial, industrial, mixed use. Ayan, katulad nila Ayala Land. Ayan, no? SM Prime Holdings, Mega World Corporation or MEG, no? Ang REITs din po, pasok din po sa property sector, no? Ayan. So, yun po ang property sector. Again, ito pong property sector, medyo may konting idea rin po tayo dito, no? Okay, so pasok na po tayo sa REIT kasi marami pong tao ang very, very interested po sa REIT. Real Estate Investment Trust. Ito po yung mga kumpanya na may hawak po sila ng maraming real estate asset, no? Halimbawa, office space, o kaya malls, ganyan, hotel, warehouse, hospital, sometimes even energy infrastructure. Ngayon, kumikita po sila through rental. No? Kumukolekta po sila ng rental, no? At yung mga kumpanya, pumapasok po sila sa REIT kasi meron po silang tax benefit, no? At ang kagandahan po sa REIT, no? Required po sila by law na 90% po, no, ng kanilang kinikita kailangan nila ipamigay as dividends. So typically po itong mga REITs, malalaki po itong magbigay ng dividends. Kaya marami po mga tao ang gustong-gusto po ang REIT. It's like na nagpapatakbo ka ng sarili mong apartment, no? Pero hindi mo na kailangan bantayan kasi may sarili na siyang management. At inaantay mo na lang yung kita every quarter. Usually, every quarter namimigay po ng dividend sa mga REIT. Kaya gustong-gusto po ito ng mga investor. Okay? Next na po tayo, services sector. This is another beginner-friendly na sector para po sa mga investor po, no? Kung yung kanina, industrial, mga goods, no? Sa services naman, anything na nagpo-provide ng service, in general po ito, no? Hindi po physical products, but service. Kasama po ang media, katulad ng GMA, no? Nagpapalabas sila. Telecoms, ayan, service po yun. Information technology, ayan. Transportation, ayun, service po yan eh. Hotel and leisure, education, casinos, retail, at iba pa po. Mga nagpo-provide ng service. Again, this is very, very natural kasi marami po sa atin ay nagko-consume po tayo nito, no? Or meron tayong natural insight, oh. Very, very natural sa atin na maintindihan ng ganito mga negosyo kasi marami po sa atin ay nakakasubok ng mga produkto po nila. Okay? Maliwanag po ba? Ayan. Mining and oil sector na po tayo. Anything na nag-explore, nag-extract, no, ng mga natural resources katulad ng minerals, bakal, ayan, no. Ano pa ba yung mga minimina? Yung mga nickel, ayan, no, ano pa, langis, pwede rin po dyan, no, crude oil, no, katulad ni Philex Mining, Nickel Asia, pasok po dito, no.
Kaya lang po, ang problema po sa mining and oil sector, very, very cyclical po ito. Minsan maganda ang negosyo, minsan bagsak, minsan maganda. Pag maganda ang negosyo, talaga naliligo sa pera. Pero pag bagsak naman, sad po yan. Halos walang kita. So medyo cyclical po yan kasi nagde-depend po ang kanilang success sa global commodity prices na pagkalikot-likot po. No? So, ito pong mining and oil sector, no, among very, very experienced investors, sinasabi nila, mahirap daw po ito para sa beginner kasi mahirap maintindihan yung cycle and unpredictability ng commodity markets. Okay, maliwanag po ba? And last po, ETF, Exchange Traded Fund. This is an investment fund traded on stock exchanges. So, mas convenient po kung gusto mo mag-invest sa fund. Ito, pwede ka na lang bumili, no? At natitrade mo siya sa exchange, no? Just like individual stocks. So, iisa pa lang naman po ang ETF sa bansa po natin, no? Ito pong si FM ETF or si First Metro Philippine Equity ETF na tinatrack po niya ang Philippine Index, no? Representing the top 30 largest and most liquid Philippine stocks, no? Sa Pilipinas. So, isa lang po ang ETF po natin at tinatrack po niya. So, kung gusto po ninyo mag-bet po, no, sa PSEI, pero konti lang po ang budget ninyo at ayaw nyo pong isa-isahin po yan. No? Tinatabot kayo isa-isahin yung 30 na yan. Bilhin nyo yung 30 na yan. Pwede po itong si FM ETF na lang bilhin ninyo. It's as if nabili po ninyo yung 30 companies po ng PSEI. Maliwanag po ba? Okay. So, kaya ko lang naman po tinuro itong iba't ibang sector kasi gusto ko pong i-drive po sa inyo yung point ko po dito na as a beginner po, no, na investor, no, it's very, very important na maging mapili po tayo, no, sa kung ano yung mga una natin papasukin. If you are a beginner, ito po yung mga magagandang umpisahan po natin, no, na mga stocks na una nating titingnan. ETF. Kasi instant diversification na po yan, no? At puro blue chips ang mabibili po ninyo dyan, no? Yung mga composition ng PSEI. Pwede po ninyo i-consider yan. Or industrial or services, no? Mas may insight po tayo dyan kasi mga kliyente po tayo dyan. And also the property sector, no? Ayan. Kasi lahat naman tayo, nakakakita naman tayo sa paligid natin, no? Ng property. So, may idea tayo paano tumakbo yung mga ganyang businesses. So ito po yung magagandang starting point tong apat na business po na to. Ngayon, kapag nagkaroon na po tayo ng more experiences, ayan, so pwede na po tayo mag-level up sa next na step, no, na maaaring pwede natin i-consider as investment po, mga holding firms. Susunod po, pwede na rin po natin pasukin po yan, no? And as we gain more experience po, ang next level up po natin financials, no? Ayan. Medyo intricate po ito, no, and heavily regulated and sensitive to economic changes. At ang pinaka-challenging po sa lahat, no, na last na i-consider po natin is mining and oil. So kung tayo po ay medyo baguhan lang po, wag po tayo medyo matapang, no. Ito po mga mahihirap po na ito, i-leave na lang po natin sa expert or mga sobrang dami na pong experience sa market. Yun lang naman po ang point po natin dito. At sana may natutunan po kayo. Always po, very, very important sa investing, meron kayong inspiration. So be inspired, guys. At hanggang dito lang ating usapan. God bless sa inyong lahat. At kita-kita tayo sa susunod na lesson. Bye-bye!